Psalm 40. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you, were I to speak and tell of your deeds. They would be too many to declare. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, Here I am, I have come. It is written about me in the scroll. I desire to do your will, my God, your law is within my heart. I proclaim your saving acts in the great assembly. I do not seal my lips, Lord, as you know. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. Do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. For troubles without number surround me. My sins have overtaken me and I cannot see. There are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Be pleased to save me, Lord. Come quickly, Lord, to help me. May all who want to take my life be put to shame and confusion. May all who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, Aha! Aha! be appalled at their own shame. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who long for your saving help always say, The Lord is great. But as for me, I am poor and needy. May the Lord think of me. You are my help and my deliverer. You are my God. Do not delay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya sa All Generations Church, mga kaibigan, at ang lahat ng kasama nating sumusubaybay, at kasama nating nagpupuri sa Diyos tuwing araw po ng linggo. Ngayon pong araw na ito ay isa pong kagalakan sa Panginoon. Kasama-sama po tayong sasamba at magpupuri sa Kanya. Sa panahon ito ng pandemya, iba't iba ang ating mga sitwasyon. Iba't iba rin ang mga karanasan na ating nararanasan at ating nadarama. Subalit, salamat po sa Diyos sapagkat sa kabila po ng lahat, narin lang siya sa ating tabi, patuloy na nangangalaga sa atin. Doon po sa mga talatang ating binasa mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 4 na po. Doon po sa talatang 1, ay ipinahayag po ni Haring David ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Pansinin po natin ang sinabi sa talatang ito. Ang sabi po, I waited patiently for the Lord. He turned to me and He heard me cry. Buong tiyaga po siyang naghintay kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa panahong siya ay nagdurusa. At hindi po nalingid sa Diyos ang kanyang mga daing. Narinig ng Diyos ang kanyang mga panaghoy at tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. At tinulungan po siya ng Diyos. Ayon po sa verse 2, ang pagkakasabi po ay, He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. Ang description po dito ay hinango siya sa isang balon na madilim at inalis siya sa pagkakasadlak sa putikan. So dito po, inalis ng Diyos ang bigat na daladala ng kanyang puso. At siya po inilagay sa isang maayos na kalalagyan.
Doon po sa verse 3, ang sabi, He set my feet on the rock and gave me a firm place to stand. Iniligay po ang kanyang paa sa isang patatag na tuntungan. Pagkakasabi po ay bato. At inilagay ang kanyang paglakad ng may kapayapaan na kasama ang Diyos. Ito po yung ibinigay ng Diyos sa panahon siya naghihintay. At dahil po sa karanasan ito, dito po'y natuto si Haring David na patuloy na magpasalamat sa Diyos. Pansinin po natin ang verse 3. Ang sabi po dito, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to God. Nagawa po niyang umawit at magpuri sa Diyos at patuloy na pupurihin siya sa buong buhay niya. Naniniwala po tayo na ang ganitong mga sitwasyon, mga pangyayari, ay nagaganap sa maraming mga tao sa ating paligid. Lalo na po sa ating mga Kristiyano. Na ang mga challenges, mga pagsubok sa buhay, minsan nagiging daan upang tayo po'y lumapit sa Diyos at patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga po, sa panahon ng mga pagsubok, ang sabi sa verse 3, Many will see and fear the Lord and will put their trust to Him. Yan po ang ating kalagayan sa mga panahon ito. At nais ko pong iwan sa iyo isang magandang alaala sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa verse 4, Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false God. Mapalad ang taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos at hindi po umaayon sa payo ng masama. Nawa po sa panahon ito ay patuloy na manangan tayo at magtiwala sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Higit sa lahat, patuloy po nating patatagin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay darako na sa ating mga panalangin. At sa panahon ito, patuloy po nating idalangin ang ating pong bansa. Ang pamunuan ng ating bansa. Lalo na po ang mga taong may bahagi sa pangangasiwa ng programa o paano masusuko ang nasabing virus. Ipanalangin din po natin ang ating mga kapatid na walang hanap buhay. Ipanalangin din po natin ang mga kapatid natin ngayon ay may mga karamdaman at bigyan sila ng kapalin. Tayo po ay sama-sama tumulong sa Diyos. Tayo ay pinapin. Aming Diyos na banal, kami po'y sama-samang nagpupulot at papasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ka naming pupurihin sa Espiritu at sa kabutihan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy po naming nadarama ang iyong paghipon sa puso ng bawat isa. Patuloy kang nagpapahayag ng iyong pag-ibig sa bawat isang mga. Panginoon, dalangin namin sa oras na ito. Patuloy nawang maranasan namin, Panginoon, ang isang pagpupuri at pagsamba na ikaw lamang ang siyang aming itataas. Ikaw lamang ang aming pagpupurihan sa oras na ito.
Nawa ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na mangusap sa amin. At ipadama namin, Panginoon, ang aming pag-ibig at pagmamahal. Lord, pagpalain mo yung mga salita na mahal. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. Forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. Forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. Forever. Out on the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ooh, ooh, oh. Your grace that bounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, 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 you are mine. Oh, oh, oh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, 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 and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. How are you all, mga kapatid sa All Generation Church, and sa lahat po ng mga nanonood. It's me again, Pastor Saul, bringing to you the Word of God. I'm getting used to the new normal, speaking in front of the camera. Wala pa akong nakikitang audience, but I trust the Lord
na siya po ang magbibigay sa atin ng pagkakaunawaan sa ating mga spirits as we study the Word of God together. Nandito po ako sa aking opisina and you are there in your respective homes. At ang iba siguro ay nasa mga trabaho or nasa mga lugar ng negosyo. Wherever you are, mga kapatid, welcome to our online worship service. Ilan lang po sa mga bagay na gusto ko munang sabihin sa bawat isa sa atin bilang paalala. Wala pa rin po tayong face-to-face na service sa ating pong church dito sa All Generations. Bagkos kayo po ay aming inimbitahan to connect with us through FB. Ito po yung napapanood nyo ngayon at saka sa ating website at the same time. And once you start viewing our live streaming po, kindly let us know na nandyan po kayo by saying good morning or hello so we can respond to you. And if you have specific prayer request, you can type your prayer request. Pwede nyo pong iwan po dyan sa atin pong page sa Facebook. And rest assured na ating pong pastoral staff will respond to you as soon as possible. Ganun din po mga kapatid, I'd like to tell you na kayo pong may mga anak o mga apo na mga dating kasama po doon sa JAM, sa ating pong Kids Church. Please join our Kids Worship Service at 9 a.m. just before the adult worship service starts. Nandun po yung ating mga teachers sa JAM. Nagtuturo po sila. I'd like to thank the Lord for the life of Sister Wing and her team doon po sa JAM dahil po sila ay nakapag-launch ng ating pong online church sa mga bata. Also, those who have been invited to leadership training, yung Step Up session begins at 1 p.m. today with Pastor Denmark Manalo. Please join us mga kapatid. I'd like to thank the Lord din mga kapatid. Gusto kong i-mention lang, although hindi na isa-isa, pero lahat po ng members ng tech team. Alam niyo po kung sino kayo mga kapatid at you're working silently behind the scenes, helping us to go live sa ating pong mga pananambahan at ating mga pagtuturo. God bless you all. Thank you so much for working silently. The Lord will bless you. Pray for wisdom then mga kapatid for all Gen leaders. I plan to meet with our elders one of these days. I hope matuloy. Kung hindi man kami physically magkikita, we'll be seeing each other sa Zoom or on mga platform. Please pray for wisdom for us to be able to make godly and appropriate decisions as we transition to the new normal. Alam natin na may mga bagay na hindi na natin pwedeng balikan. May mga bagay na kailangan ng i-alter o yung mga approach natin sa ministry dito sa church. So, pag-pray niyo po kami na matulungan kami ng Panginoon, bigyan kami ng wisdom sa pagdidesisyon. And ito po, medyo masakit sa akin kalooban ito. I know na may mga ilan sa ating mga members o kayo man dyan na nanonood na nawalan kayo ng trabaho dahil sa pandemic po na ito, and some businesses have been closed. At medyo mahirap itong ating sitwasyon, pero gusto ko naming sabihin na the entire All Generation Church ay nanalangin po para sa inyo. Kasama po ninyo kami sa inyo pong pinagdadaanan ngayon. At nawa ang mga ganitong gawain ng All Generations ay magbigay din sa inyo ng comfort at hope, pag-asa. But more than the messages at kung ano man ang inyong napupulot sa atin pong online worship service, ay dala po namin kayo sa aming pong mga panalangin. Ganun din po, ipanalangin din po natin yung mga estudyante at teachers sa kanila pong bago ding sistema. Paano nila haharapin yung pag-aaral at pagtuturo sa panibagong normal or new normal. I heard na it will be through online platform. So,
Katulad ng nabanggit ko last Sunday, napakarami din po mga estudyante, mga tahanan na wala pong internet. Wala po silang mga gadgets, wala silang mga laptops. So, sa mga kapatid natin sa All Generations, panalangin din po natin yon. And of course, mayroon po tayong school sa church, yung ating ICBC CA. They're planning, no? Marami silang mga plano kung paano ito harapin. And I think matutuloy naman yung ating pong klase sa school year na to. But please also remember our CA sa inyong mga panalangin na bigyan din sila ng wisdom ng Panginoon paano patatakbuhin yung ating school sa panahon po ng COVID-19. At of course, mga kapatid, lubos-lubusin ko na rin yung ating bansa, ating probinsya ng Cavite, at ating po mga leaders, national, at saka hanggang sa mga barangay level. Huwag niyo pong kalilimutang ipanalangin, although nire-remind naman ho namin kayo from time to time doon po sa ating daily devotions na pinapadala po namin sa inyo. And finally, sa lahat po ng nanonood dyan, sa inyong mga tahanan, sa mga probinsya, at sa iba't ibang mga bansa, kasama kayo sa aming mga panalangin. Send us your prayer request so you can pray together. Keep safe mga kapatid. Ingat po kayo dyan. Ingatan ang ating mga sarili. Alright, let's go to our teaching this morning. I'll be talking about the invitation from the Lord. No? Jesus' solemn invitation. Taken from Matthew chapter 11, 25 to 30. Basahin po natin, mga kapatid. Sundan niyo po ako sa pagbabasa. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Let us come to the Lord in prayer. Lord, we can only find peace and rest in you. Thank you for this invitation, Lord. This is a very generous invitation, very timely one. Kasi Panginoon, most of us are tired. Tired of thinking, tired of being tired. Marami kasi mga nangyayari, Panginoon, sa buhay namin, sa aming paligid, Lord. Masyado mataas yung level ng aming fear, ng anxiety. And yung iba, Panginoon, ay naging hopeless na. And yet, Lord, we remember that you have issued this invitation, Lord, to those who are beginning to lose their faith and hope in you. And we are coming to you, Jesus, today. We are accepting your invitation. Speak to us, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Isang araw po yung naglalakad or namamasyal yung Italian Renaissance artist na si Michelangelo. At punta siya doon sa isang lugar kung nasaan nakadisplay yung Pieta. At marami po doon mga tao. Tinitingnan nila, namamangha sila doon sa Pieta. Ito po yung statue of Christ on his mother's knees after his death on the cross. So, habang nandun po sila at marami po mga tao, mayroon pong isang lalaki na nagsalita at inattribute yung Pieta na ito daw po ay gawa ng isang sculptor at hindi kay Michelangelo.
So medyo nasaktan siya doon, na-offend siya ng konti. Kaya nung gabi, ay pinuntahan niya yung Pieta, saan nakalagay yun. Kasi yun yung isa sa kanyang mga paboritong obra. He took particular pride in the Pieta. So, nung gabi na po at wala na halos mga tao at madilim, secretly, si Michelangelo, he carved his name on it so that no similar mistake would occur in the future. Para alam na agad kung sino yung gumawa ng Pieta. Mga kapatid, I wish God would just do the same. No? So people would not suspect His works. We will not doubt His grace, His name, and not to attribute God's works to somebody else. Kasi most of the time, bibigay natin yung credit hindi sa Panginoon, kundi sa kung sino-sino. But sad to say, mga kapatid, God oftentimes hindi niya yung ginagawa. He would not do that. So when we are discouraged and troubled, and when we begin to question God's very nature and His promises, He would often resort to silence. Yes, silence. Tahimik lang ang Diyos. Hindi niya tayo pinapatulan. Hindi niya tayo sinasabayan sa ating pag-iingay at reklamo, at kung nagtatantrums tayo, God is just silently doing His works. You know, His silence doesn't mean indifference. Yung kanyang pagiging tahimik, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. His silence doesn't mean He is inactive. It doesn't mean He is ignoring our prayers. Friends, in His grace and justice, when we are overwhelmed with problems and frustrations, na sa kabila ng tingin natin we are faithful and courageous enough sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, we still experience pain and isolation. And marami tayong naranasan yan. Mga ganyang bagay sa ngayon. Pain and isolation. Isa po yan sa mga palagi nating kasama. When we experience them, the only thing to do to self-comfort, magbigay ng self-comfort and self-vindication, is to ask questions. Or maybe even express our doubts, yung ating mga pagdududa sa Diyos. But in spite of that, God would do silent works. He will work silently, and when He does, they often go unnoticed. Hindi natin nakikita, and they are intended, listen, they are intended to defend, encourage, and even elevate us. That's how God responds sa ating mga pagtatanong sa Kanya. Yan po yung context ng Matthew chapter 11. And alam ko na paborito ito ng marami. Alam ko na ilan sa inyo, or siguro most of you na mga Kristiyano, ay sa ulo ninyo yung Matthew 11:28 to 30 at ginawa nyo yung life verse yung mga yan. But today, we will look at the whole chapter. Tingnan din po natin yung mga events na nangyari leading to the famous invitation of Jesus for our souls to rest in Him. It is a chapter about John the Baptist and how Jesus addressed his questions. He was in prison and He sent His disciples to ask questions sa ating Panginoon. And later on, Jesus did not only answer John's questions, but He vindicated John in his time of severe persecution and isolation. Nakakulong na po si John the Baptist dito, and he was isolated. At nakakalungkot isipin, mga kapatid, itong pagkakakulong niya ay eventually nauwi po ito sa kanyang karumal-dumal na kamatayan. O malungkot na kamatayan sa ilalim po ni Herod Antipas.
Kaya titingnan po natin ito mga kapatid. Ang buong chapter 11 ng Matthew. At una po, gusto kong ibahagi sa inyo dito sa ating pinag-aralan ngayon that Jesus welcomes our inquiries. Wini-welcome ng Panginoon yung ating mga katanungan sa Kanya. May mga tanong tayo sa Kanya, welcome yan sa Panginoon. Basahin po natin ang verses 2 and 3 ng Matthew chapter 11. Sabi diyan, "Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples and said to him, 'Are you the one who is to come? Or shall we look for another?'" Hayaan ko munang mag-sink in sa inyo yan mga kapatid. Kasi para sa akin, ito po isang pambihirang okasyon. Ito po ay nakapagtatakang manggaling kay John the Baptist na siya ay magtatanong ng ganitong tanong. Kaya ang palagay ko dito, gusto ko tanungin si John, did you develop some kind of amnesia that you have totally forgotten that you and Jesus were cousins? Siya po ay magkamag-anak. That John baptized Jesus. That he was the one who made bold proclamations about Jesus in public. Did John forget about that, mga kapatid? Na bago pa lumabas sa public ministry ang ating Panginoon, John was already making announcements about the Messiah. And one day, nakita niya si Jesus, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Pero ito siya ngayon, nagtatanong, ikaw ba ang Messiah o mag-aantay pa kami ng ibang Messiah? Pansin po ninyo ito. Itong sinasabi ko sa inyo kanina na isa sa mga statements ni John, very strong statement ni John patungkol sa Panginoong Hesus. Sabi niya, "Ngayon pa lamang ay nakamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay na inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Mateo chapter 3, 10-12. Alam niya at sigurado siya na si Jesus ang Messiah o Mesiyas. Ngunit bakit nagtatanong siya ngayon? Mga kapatid, nagtatanong si John the Baptist dahil nanduroon siya sa isolation cell. Malapit sa Dead Sea. Anong ginagawa niya doon? Nakakulong at nag-aantay ng araw ng kanyang execution. He was lonely. He was isolated. He was punished for being righteous. Ito ang pangyayari. Sabi ni William Barclay, isa pong Bible commentator, sabi niya, Herod Antipas of Galilee had paid a visit to his brother in Rome. During that visit, Herod seduced his brother's wife. He seduced his brother's wife. Yung kanyang hipag ay inakit niya. And then he came home again from Rome to Galilee, dismissed his own wife, inalayas niya yung asawa niya, and married the sister-in-law whom he had lured away from her husband. Publicly and sternly, John rebuked Herod. It was never safe to rebuke an eastern despot, and Herod took his revenge. John rebuked Herod.
And John was thrown into the dungeons of the fortress of Macarius in the mountains near the Dead Sea. Sabi yan ni William Barclay. So, naintindihan nyo ngayon ang sitwasyon ni John. At maaaring nakaka-relate kayo ngayon sa kanyang sitwasyon. Gaano man kaganda yung kanyang announcement, gaano man kaganda yung kanyang paniniwala at pananampalataya kay Jesus when he was put there in a prison cell in the mountains near the Dead Sea, alone, he started questioning Jesus. At alam po natin that John's ministry and his life ended in disaster. At least sa ating pagtingin bilang mga tao. Ngunit alam nating iba naman ang tingin ng langit sa kamatayan. Buhay at kamatayan ni John the Baptist. Habang nakakulong, maring iniisip ni John ay ang agarang paglaganap ng justice sa lipunan as a result of his fearless preaching. Gusto niya siguro agad makita yung result ng kanyang mga pagtuturo. At gusto niya rin siguro makita yung pagwalis ni Jesus sa mga makasalanan at mga corrupt at mga paniil na mga namumuno sa Israel. O kaya naman, siguro he was wishing na mapalaya siya at makapagtuloy sa kanyang preaching ministry. But none of that happened. So, nung hindi ito nangyayari, at habang tumatagal yung araw ng kanyang pagkakakulong, at nalalapit naman yung araw ng kanyang execution, he sent two of his disciples to ask Jesus a question. Ikaw ba talaga ang Messiah? O mag-antay kami ng iba? Alam niyo po ibig sabihin nun, mga kapatid? Kung ikaw ang Messiah na totoo, bakit parang walang improvement na nangyayari sa akin at sa mundo? Yun po ang ibig sabihin ng kanyang tanong. When things don't go as expected, hanapin natin ang ating Panginoon and then we will ask questions. Questions, or I should say na doubts, na nakatago sa mga tanong. Meron ka bang tanong sa ating Panginoon ngayon? Questions like, Lord, may gagawin ka pa bang pagbabago sa aming sitwasyon? Ikaw pa rin ba ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nakahandang tumulong sa amin? Or maghanap na kami ng iba? Kasi parang wala namang nagbabago sa aming kalagayan. Parang mas lalo pang nagiging delikadong lumabas. Parang mas lalong nawala ng pag-asa makahanap pa ng trabaho at makapag-aral pa yung mga anak namin. We ask questions like, may sense pa ba itong aming pananampalataya? At paglilingkod sa iyo or ititigil na namin? We ask questions simply because our situation is not getting better. Gusto agad natin kasi instant yung pagkilos ng Diyos. Na-oversimplified natin yung mga statements na tumutulong ang Diyos sa atin. Gusto natin instant. I'm sure you have questions today. Or maaaring ganito yung question mo. Is it okay to ask God questions? Yan ba yung tanong ngayon? Kasi, Pastor, nakakahiya eh. Si Lord yun, tatanungin ba natin? Pero silently, we ask questions like, is it okay to ask God questions? The answer is yes. God welcomes our inquiries. God gladly welcomes our inquiries, and we must learn to look at how our Lord takes our questions seriously and how He gives us His elaborate answer. Yung tugon ng ating Panginoon sa mga questions ng mga disciples ni John ay He mentioned na natupad, naganap yung mga prophecies patungkol sa kanyang buhay at sa kanyang mga ginagawa.
Pansinin po natin, sabi niya, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Matthew 11:4-6. At I'd like to also read Isaiah chapter 35, 5-6. Kasi yung sinasabi ni Jesus ay katuparan ng Isaiah chapter 35, 5-6. Idagdag pa natin ang mga salitang ito mula mismo kay Jesus patungkol kay Juan. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya ay propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Verses 7 hanggang 11 ng the same chapter, Matthew chapter 11. Mga kapatid, hindi lamang sumagot si Jesus sa tanong ni Juan, kundi nagsalita pa si Jesus ng magandang mga salita patungkol sa kanya. I call it Jesus' validation and vindication of John's ministry. You may be in prison, in isolation, even awaiting the day of your execution. Of course, mga kapatid, I'm not talking literally dito. I am trying to define our common experience nowadays. Na para tayong nakabilanggo, para tayong nakakulong, naka-isolate, parang inaantay na lang natin kailan tayo may infect or kailan tayo mamamatay sa gutom. Hindi po ba? Kung ang kasalukuyang sitwasyon natin ay may labis na kabigatan at hirap, ngunit alam nating ito ay may kinalaman sa ating mariing pagsunod at pananalig kay Jesus, mga kapatid, may ibang pagtingin dyan ang Panginoon. Maring mahirap yan para sa'yo. At hindi ko sinasabing i-deny natin ang kahirapan at kabigatang ating pinagdadaanan ngayon. But Jesus looks at your situation differently. Ano po ibig kong sabihin? Ang halaga ng iyong buhay at gawa ay nakasalalay sa mabuting na idulot nito sa ibang tao na kinikilala at ipinagmamalaki ni Jesus. Yan po yung statement niya patungkol kay John. Nakita niyo yung effect ng preaching ni John sa puso ng mga tao. At kung gaano napalawak yung kingdom of God because of John's preaching. Because of his work. So, John's worth at ang iyong worth, ang iyong halaga was not defined or determined by John's discouraging situation. His worth was determined by the words of the Messiah, whom he faithfully proclaimed. His worth was determined by the words of the Messiah, whom he faithfully proclaimed. Ang halaga ng buhay at gawa natin ay nakasalalay sa kung paano ito tinitingnan at pinahalagahan ng Panginoong Jesus. Secondly, Jesus condemns our indifference.
Dahil po doon sa dialogue o pag-uusap ni Jesus at ng mga disciples ni John, pagkatapos na magsalita si Jesus ng mga magandang bagay patungkol kay John, Jesus shifted the discussion to condemn those who, unlike John the Baptist, follow their own rules, and reject the works of God. Because may mga taong gano'n noon, at kahit hanggang sa ngayon. These are the Pharisees, the scribes, the Sadducees, the teachers of the law, the learned, yung mga mahusay, mga maraming alam, those who think, sa kanilang paniniwala, they possess the truth. Sila lang yon, and theirs is the only valid reasoning and interpretation of God's Word. Yung po ganyang mga maling kaisipan ay nagre-resulta sa karahasan, hindi lamang sa kanilang kapwa-tao, kundi karahasan mismo sa Diyos. We commit the crime of indifference when we fail to give due recognition on God in our life, in our society, in our business and works, in our school, and maybe even in the church. Even worse, if we attribute the works of God to the devil. Yan po kasi yung ginagawa ng mga tao noon kay Jesus, and I believe hanggang ngayon. Ulitin ko lang po. We commit the crime of indifference when we fail to give due recognition of God in our life. Yung mga pagkilos at mismong presensya ng Panginoon, kung hindi natin yan pinahalagahan, at worse, ina-attribute natin yan sa iba, then this is a serious offense in the eyes of God. This is what others did in the time of Jesus. Kaya mas mainam pa ang maging katulad ni Juan Bautista na nasa loob ng kulungan at nagtatanong kay Jesus kung totoo ba siya o hindi, kasi sa isang taong hindi na kailangang pumunta sa Diyos, magtanong sa Diyos, dahil napaniwala niya ang kanyang sarili na siya ang may monopolyo ng kaalaman patungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mariing pagkondena ni Jesus sa mga tao at bayang ito ay isang paalala din sa atin. Ang mga taong ito ay indifferent sa Diyos at kay Jesus at walang halaga sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanilang ikabubuti. Sabi ni Jesus, saan ko ihahambing ang mga taong ito, mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong yan. Nakita naman nila ang anak ng tao, si Jesus po yun, na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayo mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang sa langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Yan po yung statement ng ating Panginoon. There are two types of violence against God. First is tinatawag nating active violence. Aktibong karahasan. Ito ay kung ginagamit natin ang simbahan. Kung ginagamit natin ang pangalan ng Diyos, ang Bible, at ang pagiging panatiko at relihiyoso upang atakihin at saktan ang kapwa-tao. Sa history ng mundo, mga kapatid, makikita natin na kahit ang gawaing pananakop noon at pagmamayari at pagbenta at pagbili ng mga slaves o mga alipin ay na-justify gamit ang religion. Sad to say, Christianity. Ngayon, may religion sa mundo na kung kinakailangan gumamit ng dahas at pumatay, ay gagawin, maipilit lang na sila ang tama. Alam natin ito dahil ang ating Panginoong Jesus mismo ay biktima din ito. He was a victim of injustice in the guise of being religious. Yung mga taong gumawa sa Kanya. Si Juan, dahil nagsalita ng tama, ay kinulong at pinugutan ng ulo. Sa Matthew 11, sabi ni Jesus, si Juan ay pinagbintangang may demonyo. Dahil hindi siya nakikisama sa karamihan at nakatira sa ilang na lugar, pambihira din yung kanyang diet, kanyang pagkain, yung kanyang appearance, siguro ganun din. Ang sabi ng mga tao, this guy has a demon. This is a demon-possessed person. Si Jesus naman, pinaratangang masama, matakaw, lasenggo at compromiser dahil nakikisama sa maraming tao. Yan ang naging trato ng mga religious leaders noon kay Jesus at kay Juan. Yung iba naman, mga lugar na ginawa ng maraming himala at pagkilos ng Diyos, binaliwala naman nila ang kagandahang loob ng Diyos, kaya ang tawag natin dito ay passive violence. Ito ang pangalawang uri ng karahasan. Kanina, active violence kasi it resulted to death of Jesus, even John the Baptist. And prior to their deaths, ang daming mga accusations, ang daming mga masasakit na mga ginawa sa kanila. Pangalawa, yung mga lugar, passive violence kasi wala silang ginawa. Wala silang naging pagtugon. Nariyan ang Diyos, kitang-kita at damang-dama ang pagkilos ng Diyos, ngunit walang pumapansin sa Kanya. In other words, para bang nailagay lang sa basurahan ang mga gandang pagkilos at ginagawa ng Diyos. Yan ang sinabi ni Jesus. Sa ilang mga lugar, kasama riyan ang Kanyang mismong hideout, yung kanyang bayan ng Capernaum. Pag pumunta kayo sa Capernaum, mayroon doong arko nakalagay, Capernaum, the town of Jesus. But it is a desolate place. No one lives there. Or maybe, may ilang mga tao kasi kailangan i-maintain yung relic na nandoon. Pinaniwala ang synagogue at saka bahay daw ng mother ni Peter. Pero, kasi sinumpa na ng Panginoon yun eh. Kahit yung Chorazin, hindi na rin yung mahagilap daw ngayon. So these are the places na walang ginawa doon sa pagkilos ng Diyos sa kanila. The plain fact is that when people do not want to listen to the truth, they will easily find an excuse for not listening to it. If people are determined to make no response, they will remain stubbornly unresponsive. No matter what invitation is made to them. Kahit gaano pa kaganda yung invitation sa kanila, kahit gaano pa ka-spectacular yung mga ginawang miracles ng Panginoon sa kanila, they made no response. Sa language ngayon ng mga millennials, na sin lang yon. Ang mga bayang ito, na binanggit, hindi sila bayolente. Hindi nila sinaktan, pinagtabuyan, o subukang patayin si Jesus.
Ngunit nakalimutan nilang may pananagutan silang malaki dahil binigyan sila ng pribilehiyo ng Diyos na kung ginawa niya sa masasamang bayang Sidon at Tiro at kahit yung Sodoma ay tinanggap at nagdulot sana ito ng pagbabago sa buhay ng mga tao doon. Ngunit hindi ito pinansin at pinahalagahan ng mga tagabayan ng Galilee. Kung ganito tayo mamuhay ngayon, hindi nga tayo violente pero wala naman tayong pakialam at patuloy na binabaliwala ang pribilehiyong binigay ni Jesus, someday harap tayo sa Diyos at isusulit natin ang mga bagay na ito. And so we are face to face with one great threatening truth. It is also a sin to do nothing. There are sins of action, sins of deeds, but there is also a sin of inaction and an absence of deeds. Someday sasabihin ng mga tao sa harapan ng Diyos, Lord, wala naman akong ginawa eh. Hindi ko naman ginawa yon. Sasabihin ng Panginoon, exactly. Marami akong ginawa, pero ano yung ginawa mo sa aking mga ginawa? Hindi natin kailanman matututunan ang tumingin, mamangha at magpasalamat sa Diyos kung hindi natin muna naranasan ng personal ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kung maglalagay tayo ng contrast at comparison sa teaching ni John at ng mga Pharisees, yung kanilang mga turo ay nakuha ng pareho ng mga tao. Naintindihan nila. At yung atensyon ng mga tao, nakuha din nila. Ang kanilang allegiance o katapatan, nakuha din. Ngunit nanatili sa ulo lang ang kaalaman ng mga Pariseo at tumagos naman sa puso ang turo ni John at ni Jesus. Yan po yung contrast sa kanilang dalawa. Sa ating buhay na may kaunting karahasan at hindi pagpansin sa Diyos, minsan akala natin na ito na talaga ang kahulugan ng buhay. Basta safe ako, nag-enjoy ako, okay lang. Kahit hindi ko bigyan ng mataas na respeto at pagpapahalaga ang Diyos, ang Church at ang Bible. At yung aking mga kapwa mananampalataya. Enjoy na tayo sa ganon. Akala natin hindi na natin kailangan ng tunay na magpapatakbo ng ating buhay. Until COVID-19 came and reminded us that we are not indispensable. Hindi ho tayo magtatagal sa mundong ito and we are very vulnerable sa ating situation. Yung isang cameraman ng CNN ay gusto niyang mag-rent ng maliit na airplane dahil merong malaking sunog doon sa California at inutusan siyang kumuha ng mga shots nung sunog. And so, tumawag siya sa isang kumpanya na nagpaparenta ng mga maliit na aeroplano. At sinabi sa kanya na yung sasakyan mo ay twin-engine plane at nag-antay na yan sa airport sa yung pagdating. So pagdating niya doon sa airfield, itong cameraman na to, nakita niya yung plane warming up outside doon sa hangar. So akala niya yun na yun. Sumakay agad siya doon, tinapon niya yung bag sa loob, umakyat siya, sinarado niya ng malakas ang pinto, sabay sabi doon sa pilot, let's go. So yung pilot, sumunod naman, lumabas sila doon at ilang segundo lang, airborne na po sila. Nandun na sila sa taas. At habang naglalakbay po sila sa taas, sabi ng cameraman doon sa pilot, sabi niya, fly over the valley and make low passes so I can get shots of the fires on the hillsides. Babaan mo pa, ibaba mo pa yung aeroplano at gusto ko makakuha ng mga clear shots ng sunog doon sa gilid ng mga burol. Why? Asked the pilot. Because I'm a cameraman for CNN, he responded. And I need to get some close-up shots. The pilot was strangely silent for a moment. Finally, he stammered. So what you're telling me is, you're not my flight instructor?
Minsan ganun tayo, di ba? Kala natin okay na eh. Until may mga ganitong pandemyang dumating sa atin, malalaman natin na yung atin palang sinasakyan kung ano man sa buhay nito ay hindi natin siguradong magbibigay sa atin ng kaligtasan. Panghuli mga kapatid, Jesus offers us His most intimate invitation. Kung ano po yung nag-umpisa bilang pagtatanong lamang ng mga disciple, ay nauwi sa pagbibigay ni Jesus ng isang napakahalagang imbitasyon doon sa mga anak ng Diyos. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at tubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyong aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus' intimacy with His Father is the basis of His invitation to come to Him for rest, peace, for comfort, and lifetime learning. Makakapulot tayo ng ilang mga contrasting truths sa invitation ni Jesus. First, the capacity to discern and pursue God's kingdom and His will is a result of God's revelation, not human wisdom. Ito po ang sabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Oo, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Verses 25 to 26. Bakit nagkaroon ng invitation ng Panginoon? Para sa mga katulad ni John the Baptist. Para sa mga katulad natin. It is because of His intimacy with His Father. He knows the heartbeat of God. That God's heart is a kind of heart that reaches out to the poor, the needy, the lonely, the miserable, the hopeless. At sila yung mga recipient ng pag-ibig ng Diyos. Intimacy ni Jesus sa kanyang Ama. Pangalawa po, yung kapangyarihan ng Ama na ibinigay kay Jesus. Ang kapamahalaan para sa mga tao, mga anak ng Diyos, ay binigay din para kay Jesus. So He has the authority over us now. And He issues us not a marching order or a command. Pipilitin tayo i-subjugate yung ating mga will, but it is an invitation for us to come to Him for rest, for peace and comfort. Second, Jesus' yoke gives life, but the yoke of the religious leaders negates life. Ito po isang privilege we should never squander. Huwag nating sasayangin like what the people in Galilee did. It is the oppressed, the tired people, those who are fearful, those in prison, in isolation, those who are beginning to doubt the goodness of God's heart, like John the Baptist, who are the focus of this invitation. People like you and me. Jesus said, "Come to me." Then we should come. We should never hesitate. Just come to Jesus. When the burdens of life are too much for us to bear, when the situation is overwhelming and we see no signs of hope in the horizon, Jesus said, "Come." When we do, He gives us rest. In Him, we will find rest for our weary souls, not just our bodies. Pero mayroon pong condition. Pasanin daw natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya.
Why? Because we have been learning from the Word. We have been bearing the Word's yoke and we know it is heavy. Now, Jesus is saying, yung lakas mo, yung buhay mo, ibigay mo sa akin. I-align mo ang buhay mo sa akin, matuto ka sa akin at malalaman mo na ito ang totoong kahulugan ng mabuhay sa mundong ito. Ano po yon? Buhay na may kapahingahan. Buhay na may kapayapaan. Buhay na may tamang pagkatuto at hindi tulad ng binibigay ng sanlibutan. It is just comforting to know that when we come to Jesus for questions, maybe even to express our doubts, He tells us our worth. Coming to Jesus is to taste and see that the Lord is good. Mga kapatid, let us come and rest in Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore
Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin at dinadakilang inyong banal na pangalan. Salamat po sa patuloy na pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa kalayaan na kami ay sama-samang sumamba at mag-aral ng inyong mga salita. Salamat po sa kapayapaan at kagalakan na aming nararanasan at sa mga pangako ng inyong salita na hindi niyo po kami pababayaan at iiwan. Sinabi niyo po na aming ibigay sa inyo ang lahat ng aming mga alalahanin at pangamba sa buhay at kayo ang magbibigay ng kapahingahan at kapanatagan sa amin. Ang amin pong dalangin, Amang Banal, ay tulungan niyo po kami na inyong mga anak na patuloy makalakad ng naaayon sa inyong kalooban. Nawa po ay patuloy na makita sa aming buhay ang isang nakalulugod na buhay Kristiyano. Patuloy kaming maglingkod sa inyo ng may katapatan at may kagalakan. Sa oras pong ito ay amin pong inaalala ang aming mga kababayan, kapatiran at mga mahal sa buhay na lubhang naapektuhan ng pandemic. Financially, physically, emotionally at spiritually. Kayo po ang magbigay ng proteksyon sa amin laban sa virus ng COVID-19 at naway magkaroon ng lunas sa sakit na ito. Pagkalooban nyo ng kagalingan ang mga may karamdaman. Inyo pong ibalik ang kalakasan sa kanilang pangangatawan. Ipagkaloob nyo din po ang pangangailangan ng bawat isa sa araw-araw. Nawa po ay maunawaan at makita ng maraming tao na sa gitna ng kaguluhan na nangyayari sa mundo ay mayroong Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila at ang pag-asa ay tanging sa inyo nagmumula. Gamitin niyo po ang bawat isa na inyong mga anak na maging daluyan ng inyong pagpapala at patuloy po namin kayong mapapurihan sa bawat hakbang na aming gagawin sa buong linggo na darating. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.